Alam mo, naalala kita talaga. Nung tayong nag-uusap na sinasabi mo kahit sa post mo na ang magpapabagsak talaga sa gobyernong ito, na si Lisa Tanas at saka si Taning. Alam mo, para kang, kung Oo. ako ay parang may bolang kristal, ikaw din meron eh, no? Oo. Minessage ko yan kay Daryl Yap. Oh, yeah, naalala ko yon. Parang nag-uusap Gusto tayo. mo ikwento ko na yung totoo ngayon? Kwento mo na ngayon, wala na. Direct Daryl ha, pasensya ka na pero ito Kasi kasi yung katotohanan. ito Gusto mo yung ikwento ko na? Mother, ito yung inaabangan ng tao. No filter, katotohanan. Okay, excuse lang kay Direct Daryl kasi wala naman kaming problema ni Direct Daryl. Ito yung katotohanan. Ito po yung pangyayari, makinig kayo mabuti. Direct, kung mapapanood mo to, pwede mo naman akong i-message kung may mali akong sasabihin, ha? Mhm. Okay. Ang tagal ko tong hindi kinikwento kasi naiisip ko si Direct Daryl na may mga madadamay pero alam kong maiintindihan niya to. Ito yung istorya. Nag-message sa akin si Direct. Ang sabi niya sa akin sa message is, hindi ko kaya yung away nyo. Ha 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 ha. Tapos sabi ko, sumagot ako, sino? Si Barney ba yan? Tapos hindi siya sumagot. Ako uli yung sumagot. Ang sabi ko, may malaki akong pasabog. Hintayin mo, ang magpapabagsak kay BBM ay si Barney at si Onanay. Kaya sabi ko, yun ang exact message ko sa kanya. Ang magpapabagsak kay Kuting ay si Barney at si Onanay. Tandaan mo yan. Minessage ko yan Mga ano yun? May pagkapanalo. May June, oh. May or June ng No, June yun, Mother. June yun. Oo. Tama, June. Tapos, Ngayon, etong si Direct Daryl, in-screenshot, sinend kay Aimee yung message ko. ano nangyari doon? Sinend naman ngayon ni Aimee kay Liza. Okay. Eto daw ang sinabi ni Aimee kay Liza. Ano to? Bakit nagagalit na ang mga loyalista? Tapos, minessage ako ni Liza. Sinend niya yung screenshot na galing kay Aimee. Okay. Ang sabi is, ano to? I treated you as a friend. Tapos sabi niya ganun, bakit ko raw yung sinabi na sila raw yung papabagsak, ganun ganyan, which is, hindi ba totoo? Okay. Tapos, eto na, minessage ko si Direct Daryl. Sabi ko sa kanya, Direct, ba't mo ako linaglag? Bakit mo sinend yung SS ng usapan natin kay Aimee? Ito yung explanation ni Direct. Hindi, ganito kasi. Tumawag si Maharlika kay Senator Aimee. Tumawag ka daw. Ang sabi mo daw is, yung ading mo. Okay. Sige, tuloy. Di ba? Yung ading mo, parang, yung ading mo, may papasabugin. Ingatin mo kasi may pasabog. Oo, naalala ko yun. May pebbles, ganyan. Oo, tama yun. Oo. Nataranta daw ngayon si Aimee. Concern lang siya sa kapatid niya, no? Oo, nataranta siya. Nataranta yan, siya in the way na hindi niya kasi alam kung ano yung pasabog. Hindi niya alam, oo. And hindi ko rin sinasabi kay Daryl kung ano yung pasabog. So, ang eksena ngayon nangyari is nataranta siya, shooting daw ng Made in Malacanang. Tapos tinanong siya tinanong ni Senator Aimee si Daryl na sabi niya ganun. Sabi niya, okay, Daryl, friend mo ba sa Facebook si Maharlika? Tumawag siya sa akin, meron daw pasabog, ganun ganyan. Tapos sabi ganun ni Daryl, hindi ko friend sa Facebook yun, ganun ganyan. Tapos nag-shooting daw sila, punta na daw siya shooting, ay balik daw siya shooting. Kinuha daw ni Aimee yung phone niya, nang hindi niya alam. Okay. Dinala daw sa NBI, pina-check, at nakita daw yung message ko. Kaya yun daw ang kinuha, yun daw ang in-screenshot. At yun daw ang sinend kay Liza Marcos. Which is, ano ba yun? Para naman bata yung pinagkikwentuhan ni Direk. Kasi yung message ni Liza yung screenshot ni Liza sa akin, plus yung message ko kay Direk, hindi nagkakalayo yung oras. So, paano mo agad napacheck sa NBI? Hanggang sinabi ko sa kanya na Direk, please, umamin ka na. So, umamin naman siya. Okay. Umamin siya na siya yung nag-send kay Aimee ng combo namin. Concern lang siya kasi in fairness, di ba, Mother? Kahit din naman tayo, concern din siya noon na baka siguro para ma-patch up ang mga eksena tayo, di ba? Nag-explain sa akin si Daryl. Tapos sinabi ko yan, kesas lang sa kasayo. Yeah, kahit dalawa lang naman yung sinasabihan ko lagi. Pero kasi, syempre kahit pa paano, yung parang, huwag ka na magsinungaling sa akin, di ba? Parang ganun. Yun lang naman yung akin. Kasi okay lang naman, sige, go. Totoo naman na may ginagawa sila may ginagawa sila, 'di ba? Kaya kahit iparating mo, pero yung sa akin, nung nakarating na kay Aimee, kinilaban niya na.
Kaso parang walang nangyari. Anong nangyayari ngayon? Kumbaga parang Parang nilaglag niya na ako. dapat kinalabanan ni ni Tinuloy-tuloy Amy. niya na. Yeah, Oo. Kasi tama ka. sinend niya na yung sinabi ko eh. 'Di ba? Eh, Sinend yun na niya nga. na nila, inano na nila yung sinabi ko. Nakipagbakbakan na kayo hanggang ngayon. Eh, kasi nga mother, pinoprotektahan din ni, Senator Amy yung adding niya. Eh, hanggang ngayon tignan mo. Hindi, na. I beg to disagree. Rowena, go. Okay. Okay, go. Once nanunumpa ka at umupo ka as public servant sa Pilipinas, hindi na pamilya ang priority mo. Kundi Tama. ang bansa at ang mga Pilipino na. Yun na ang priority mo. Actually, huli na ang pamilya dyan. Correct. Tama ka naman doon, mother. Kaya lang, sabi ko nga, syempre, alam mo na, hanggang ngayon, hindi nga niya pinagtatanggol yung taong bayan, di ba? Dahil ang sinasabi pa rin niya is yung napapaligiran si Kuting ng mga demonyo. Eh, hanggang ngayon, ganun lang siya. Hindi pa presidente si Kuting, napapaligiran na siya. Yung mga demonyo. Correct. No, the moment na nakilala niya si Unanay, may kasama na siyang demonyo, no? Oo. And Okay. sa akin lang, total, binuking nyo na rin lang naman ako, nag-away na kami. Alam ko namang tama yung sinabi ko. Di sana, inatake nyo na hanggang ngayon, tinuloy-tuloy nyo na yung paglaban. Wala Unang-una, mas mataas ang bilang isang mambabatas or government official, mas mataas si Senator Amy kaysa kay Liza. Wala namang pwesto si... Dahil wala namang pwesto si Liza. Oh, wala namang mandato. Kaya tumalak si Amy. Kaya wag dinadahilan ni Amy na pinoprotektahan niya yung presidente. Dahil yung pagpoprotekta niya sa presidente, ang dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas. That's true. Kasi wag niyo ako pinatatala! Kaya nga, Kahit Pebbles hindi ako talakera. marunong English. Alam ko yung sinasabi ko. Tapos ituloy natin. So 'di ba nung inamin na ni Direk Darrel, ano na mga kasunod sa kaalaman? Alam ko yung mga naging chronological events on time. Ano naging kasunod nga nun, mother? Wala naman silang ginawa. Hindi, yun na yung sinabi ko nga kay Senator Amy, 'di ba, na tumawag ako. I think tumawag at text ako. Sa akin si Liza. Nasabi ko may pasasabugin si mother. No, ako during that time, para lang sa kaalaman ng ating mga palangga. Kasi nung time na yon, ayoko talagang masira si Kuting. Kasi, 'di ba tayo, sabi ko, 'di ba tayong dalawa, ayokong masira si Kuting noon dahil bago pa lang, June pa lang yun, kauupo pa lang. Kaya nga sabi kong ganon, kaya tinext si Senator Amy na may pasasabugin daw si Mother Pebbles. Eh, kaya nga yun yung tanong niya sa akin, ano yun, Maharlika, yung tungkol sa asin? Ayun Tungkol pala! na sa pulboron. Ikaw talaga niya. Okay, go. Ayun, buti pinaalala mo na. Okay. Sabi ni Direk Daryl, actually, nataranta pa nga si Sen Amy. Ang sabi niya, si Pebbles ba yung nagdi-deliver ng asin? So, confirm. Siya ba? Sinabi talaga niya sa akin. Asin pala tawag nila dyan, hindi pulburon. Ako lang nag-invento ng pulburon na yun. Oo, ikaw lang nag-invento ng pulburon. Kaya sabi ko sa iyo noon, Mother, nagdi-deliver ka ba ng pulburon kay Kuting? Sabi mo, hindi na ka. Di ba? Sinabi mo sa akin yun. So, Diyos ko, hindi niya nga ako pinapasok sa bahay niya. Binigyan ko siya ng ramen. Meron siya sa akin, eto kahit marinig mo, Liza, ha? Meron siya sa aking supply ng ramen that time. Monthly, binibigyan ko siya kasi meron siyang paboritong ramen from Japan, instant ramen. So, isang beses, nag-message ako sa kanya, sabi ko, tabyuts kasi tawag namin dyan, di ba? Saka yung di ba, tabyuts, pengi akong mga tarpaulins, saka mga t-shirts, kasi sa Tondo, ang dami nangihingi sa akin. Dahil yung burger house ko, pinuno ko ng tarpaulin, nagmukhang headquarters. So, ang mga tao nagpupunta para hindi para bumili ng burger, para humingi ng mga tarpaulin, ng mga t-shirts. So, minessage ko siya, sabi niya, and then sabi ko, meron din akong dumating na nga pala yung ramen na paborito mo. Tapos sabi niya, okay, huwag mo nang dalhin sa HQ, pumunta ka na lang sa bahay, sa Forbes. Tapos, doon kita bibigyan ng mga paraphernalias, di yun nagpunta ako. Alam mo kung ano lang yung eksena? Nasa loob siya ng bahay, Okay. Iniwan niya lang sa gwardiya yung tarpaulin. Hindi ka man lang in-entertain? Hindi man lang niya ako pinapasok sa bahay nila. Wow. But she was there. And kausap ko siya.
Ayun lang, kinuha ko yung At tarpaulin, inabot ko yung pasalubong ko, umalis na ako. Sabi ko, tapos ano after that, tinext mo siya? hindi ko na siya tinext. Pero ano naramdaman mo do'n, mother? Nasaktan ako syempre. Yeah, naintindihan kita. Naintindihan kita. Nasaktan ako syempre. After that, wala na siyang ramen. Tapos ayun na Yeah. nga, ang sabi ni Aimee is, kung ako daw ba ang nagdi-deliver ng Pulburon, pulburo asin sa asin. kanila. Mm. Bakit naman ako magdi-deliver? Eh, hindi ba't sa kanila yung nakukuha? Kaya I know. So, grabe. So, alam mo yung si binokelya mo ngayon tungkol kay Direk Daryl, hindi pa nila narinig yun. Oo, Ah, Direk ha, if meron kang gustong sabihin and also you would like to discuss it in public or live, okay lang, pwede tayo mag-usap. Pero alam ko kung mapapanood mo to, walang dagdag at walang bawas yung kwento. Actually, kulang pa. Kasi kung babasahin ko lahat nung yung paliwanag niya sa akin, hindi ko lang ma-search ngayon, dapat pala ni-ready ko. kaya Para lang nabasa impromptu. ko, Sa susunod na lang. oo, sa Impromptu. susunod lang. Impromptu kasi to hindi naman natin maisip na pag-uusapan Oo. natin.